Magandang umaga sa inyong lahat mga kapulong. Nandito naman tayo. Konting update lang at magkwentuhan tayo. Mga kapulong, kanina ay narinig natin na ang ating isang senator na nasa majority ay lilipat pala sa hindi pa naman lumilipat pero parang paparamdam na siya ay lilipat sa minority na ngayon ay tinatawag nilang majority dahil 12 na sila. So ngayon, ano ang mangyayari kapag si Joel Villanueva ay lumipat na sa Gatchalian Black? So ito yon. Ang hindi maganda rito, hindi pinag-isipan ni Joel Villanueva kapag ginawa niya ito. Unang-una, ang magagalit sa kanya o tatampo sa kanya o ang madidisappoint sa kanya ay yung mga kapatid niya sa GIL. Hindi lang sa GIL, hindi lang GIL ang Christian community sa atin, napakarami. Isa lamang yung may GIL, may Jesus is Lord Global, may Jesus is Lord worldwide. Maraming membro yan. Nationwide na yan nationwide. Kahit ako, kapag ako nasa ibang bansa, dyan ako dumadalo kasi masaya sila doon at saka maganda yung kanilang katuruan. Biblically ay talagang mabibless ka, ma-inspire ka. So wala naman sa kanila yung politiko, pero itong leader ng Jesus Lord, alam mo naman natin na pumasok sa politika si Brother Eddie Villanueva, na noon nga talagang full support ako dyan dahil nangampanya pa talaga ako. So dahil naniniwala tayo na yung kanilang layunin ay maganda biblically, may prinsipyo siya na naayon sa batas ng tao, batas ng Diyos. Dito kay Joel Villanueva, lumaki yan sa Christian community, Christian world, kumbaga, kung sabihin, mula bata hanggang sa mga activities nito ay puro religious kahit sa pagiging senator niya, pagkampanya niya, ang plataforma niya, lagi niyang inaano sa publika. Pero dito sa pagkakataong ito, kung lilipat siya mga kaibigan, nakikita kong sablay siya dyan. Sablay ang kanyang magiging desisyon. Pwera lang na kasi may takot siya, nagigilty siya, na totoo, maaaring mapatutuhanan ang bintang sa kanya na plunder. Hindi yun sa takot makulong. Ba't ka matatakot kung alam mo namang hindi ka gumagawa noon? Wala ka naman pinirmahan, wala kang tinanggap, wala kang kinausap, wala sa'yo nagtuturo na ikaw ay tumanggap. At kung meron man silang sinabi na tumanggap ka, ay hindi mo naman ginawa, yan ay hindi magiging makatotohanan sa paglilitis. So kahit pa paano, meron pa naman tayong Supreme Court na patas. Maaaring yung iba parang nawawalan na ng walang tiwala dahil napakaraming dahilan ng ating gobyerno para mapawalang sala, para mag-convict. Pero ang point doon, kung malinis ang iyong hangarin, kung malinis ang iyong konsensya, kung malinis ang iyong pagkatao sa flood control na yan ng mga nakawan, ikulong ka man nila dahil ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay sinasabi mong nasa panig ng katotohanan. Kawangis ni Kristo, hindi marunong magsinungaling. Walang
ikakatakot kung ikaw may makulong. Sabihin na natin si Estrada, Jinggoy Estrada. Mas pinili niyang makulong dahil alam niya na kaya niya itong patunayan na wala siyang kasalanan, na wala siyang ginawang against sa kaban ng bayan, against sa batas o pagnanakaw man o ang ibintang sa kanya, wala siyang alinlangan. Pero itong si Joel Villanueva, hindi ko lubos maisip I'm very disappointed sa kanya, mga kaibigan. Mga sinasabi niya, dahilan na lamang yun. Dahilan na lamang. So sana hindi ka maging si Judas Iscariote, Judas Villanueva. Kakahiyakan ng pamilya, kakahiyakan ng mga kapatid na mas pinanigan mo ang nagsasabi ng kawalang hiyaan ng mga kasama mong senador na nasa minority ngayon, na nila Gatchalian Black, sabihin na natin. So duwag ka kung mangyayari yon. Napaka traitor mong tao, kung ikaw ay nag-iisip, hindi mo didesisyonan na sumama sa mga tao ngayon. O bakit ka pa nagboto kay Cayetano? Bakit nyo pa iniluklok si Cayetano nung kayo ay 13 pa? Di sana noon pa ipinalalangin mo na, noon pa ay pinag-isipan mo na, di sana mayroon kang isang desisyon. Kung Gatchalian Black ka, o kung kila Tulfo ka, o kung kanino kang grupo, di hindi sana kagaya niya, ni Lito Lapid. Kaya ni Lito Lapid, ganun lang ang may isang desisyon lang. Hindi man nagsasalita, nasa panig talaga siya ng kung wala na siyang ibang didesisyonan, kung lilipat siya sa kabila o ano pa man, kung ano pang mga issue dyan. Basta ako nandito ako, pag sinabing taas ang kamay, taas lang ang kamay. So mas malinis pa ang imahe ni Lito Lapid kaysa sa'yo. Mangyayaring ganyan. Sinasabi mo na kayo ang katotohanan, kayo ang mas nakakaintindi sa salita ng Diyos. Yan ang itinuturo, di ba? Talagang yan ang kiniklaim. Kahit naman sinong relihiyon, ganun ang itinuturo. Mapa iglesia, mapa Muslim, nasa kanilang katotohanan. So, bilang ikaw na mas sinasabing klarado ang pagkilala sa Panginoon, sasama din sa mga mandarambong na yan, nakakapanghinayang. Pangalawa, hindi matanggap ng mga kapatid mo, lalo na yung mga taong mga kapatid na nakakaramdam ng paghihirap sa buhay, mga kapatid na nadidisappoint sa mga kaganapan sa gobyernong ito, na wala nang ibang inisip, mang traidor, mang Judas, tapos sasama ka pa sa mga Judas. Nung panahon ni Kristo, isa lang ang Judas Ngayon, pang 13 ka na. So, dumadami na kayo. Ikaw pa talaga, So, di ko malubos maisip kung mangyari yan na mag-isip ka, kaibigan.